Magandang hapon mga ka-agri, ano? Narito po tayo. Ang ating activity ngayon ay mumonitor ho tayo. So, nandyan sa ibabaw ang ating mga kaibigang kulisap. Yan. Napakahirap mga ka-agri. Ang ating palay ay binabanatan ng sabihin nila kaibigan. So, ito, flowering stage na po. Ang variety po na ating tinanim mga ka-agri is Insik RC216 na kabisado nating maganda. Pasalamat tayo mga ka-agri dahil ligtas tayo, hindi tayo tinamaan ng bagyo. Yun yung sa katabi natin mga ka-agri dito. Yan, kay Tio Mayo ito. Siya mga ka-agri ay flowering na rin. Kaya hati-hati kami. Okay, check naman tayo sa synchronized transplanting. Check tayo doon. Tapos sa integrated pest management, present po ang ating mga kaibigang kulisap. May nakikita tayong gagamba at pagong-pagungan. So hindi talaga maiwasan, maraming atangya. Pero kaya pa naman mga ka-agri. Yan. Manageable pa. Yan, meron na sila mga ka-agri. Oh. Siguro maski hindi muna tayo magbumba. Comment down below mga ka-agri kung anong i-may advice nyo. Kung anong maganda pa dito sa palay natin. Yan. Ganyan na po ang standing niya. Ayun. Ang basig naman ay okay rin. Natabasan na natin. Nag-grass cutter na natin. So nasa 80% namumulaklak na mga ka-agri. Yan. Hanggang doon yan mga ka-agri. Sa kabilang tabi. Yan. Ito yung pinagpunlaan natin. Yung medyo lubog. Pinagpunlaan natin yan. Medyo malalim yan dyan. Yan. I-comment na lang nyo mga ka-agri sa mga expert kung anong pwedeng gagawin dito dahil talagang hindi namin kaya dito mga ka-agri yung mapanirang daga. Talagang mahirap. Sana'y matulungan tayo sa mga naka-encounter na dyan sa iba. Kaya po maski anong linis, yan, malinis naman po ang ating pilapil. Maski anong linis natin, namumroblema pa rin tayo dahil meron tayo dong sa dulo ng ating lapit po tayo doon mga ka-agri. Sa dulo ho nitong ating palayan ay meron po dong sasahan na kung saan doon ang pinagpugaran ng mapanirang piste. Yan po siya ngayon mga ka-agri. So nahirapan tayo dito mga ka-agri dahil dinamo ito ng husto. Dahil matagal ho itong hindi nabukid. Ngayon lang po ulit natin nabukid. At talagang sa mga nakarang nagbubukid ay hindi talaga halos makapakinabang dito mga ka-agri. So sa ngayon ito na siya. Sana naman ay makalusot. At nakalusot na po siya sa super typhoon. Nakaligtas na siya sa inting. Ligtas siya sa hiner. Sana may makaani tayo mga ka-agri dahil malaki-laki na rin ang ating naigugol na pagod. At gastos syempre mga ka-agri. Yan po. Hanggang doon ho yan. Yung doon po natin ay talagang halos kalahati na lang natitira dahil bawas na mga ka-agri. Pero manageable pa naman. Yan, dito tayo mga ka-agri. Pakita ko sa inyo. Yan, mayroon mga ilang lumilipad mga ka-agri. Yan po yatang niya. So gagamitan natin yung mga ating sinaunang pamamaraan ng pagpuksa niyan. Mayroon naman present na mga gagamba. Yan, hanggang doon po yan sa may malaking bahay. Tapos hanggang doon ho mga ka-agri. So dito ay medyo late dahil nahirapan ho ito mga ka-agri. Nahirapan po. Gawa ng wala hong tubig. Isa pa ay dinamo. Pero dito almost 80% na. Yan, kung makikita nyo mga ka-agri.
Kung makikita nyo dyan, sasahan ho yan. Yan po ay kinakaritan. Pero ngayon ay magubat na. Hindi pa natin mga kaagri nasisilip kung diyan ay may bunga ang ating sasa at ating papakaritan. Yan po siya ngayon ang standing ng ating palay. Hanggang doon mga kaagri. So, gulping pagod ho ang ating inabot dito mga kaagri. Nahirapan tayo lalot dito sa kabilang ito dahil sobrang damo. Ginawa natin lahat. Ayan. Pero so far, sana na may makalusot dahil 2 bukiran ho itong hindi naanihan ng Tia Maylin. 2 bukiran ho itong hindi naanihan. Kaya sa pagmamakina, hirap kami dito. Sama akin ninong Dundon. May pagsakay pa kami sa makina dahil sobrang tigas. Yan, hindi natin itatago mga kaagri yan. Kinainan yan. Pero nakarecover na siya. Yung mga nahuhuli, kinainan yan. Ito na ang stand niya ngayon. Ito ang dahon niya. Sa mga eksperto sa pagpapalay, mga kaagri, ako'y tulungan ho ninyo. I-comment nyo kung ano pang kulang. Ang kulang totoo pala, mga kaagri, sa totoo sasabihin ko sa inyo. Ang totoo, ang kulang ho nito, talagang kulang ho ako sa pera na pangtustos. Kaya, ang naisabog natin dito, ay unang sabog ko ho ay 1.5. Pero hindi nawawala yung foliar naman mga kaagri. So, inisprehan natin ang foliar, maski kaunti lang ho ang ating isinabog, ay inalalayan ho natin mga kaagri ng foliar. Oh, ito na ho yung katabi. Halos walang tigil ho ang trabaho sa bukid. Napakahirap ang buhay ng magsasaka. Talaga hong nagugugol na ang inyong sarili sa bukid. Yan ho. Ito ho ang ating pilapil. Yan. Isa rin sa paraan para makontrol natin ang mga mapanira ay linis dapat ang pilapil. Yan, dulo na po ito. Pero sa parting ito ho, hindi po pinakialaman. Tingnan nyo. Yan. Lalabas na rin siya. Hindi ho yan pinakialaman. Dito mga kaagri, hindi na natin kinaya. Oh. Yan, lalapit natin. Talagang di na muna ho dyan. Yan. Yan ay medyo pinagtitiningan. Yan mga kaagri. So ituturo ko po kayo. Kaya yan. Halos mga 2 dipa ho ang linis ko mula ba sa tabi. At ito.